The heart has reasons of its own which reason does not know. Mga tanyag na kataga na binitawan sa isang makasaysayang legal battle sa Pilipinas. Ang kwento natin ngayon ay medyo mellow, subalit isang uri pa rin ng krimen. 30 anyos na guro, inasawa ang 16 na estudyante. Ito ang Chua versus Clave, ang kaso ng Matters of the Heart. Isipin mo, taong 1976 sa Taytong High School sa Bacolod City, isang 30 anyos na guro ay nahulog at nagkaroon ng pagtingin sa isa nitong estudyante na 16 anyos pa lamang. Naging mag-asawa sila at sinasabing may consent pa ng mga magulang ng estudyante. Ano ang nangyari sa landmark case na ito na umabot sa Korte Suprema at naging isa sa pinaka-controversial na teacher-student love story sa Pilipinas? Si Evelyn Chua ay guro sa Taytong High School mula pa noong 1963. Noong 1976, siya ang class advisor ng grade 6 kung saan estudyante si Bobby Kua. Sa kabila ng malaking age gap, 14 years at academic gap, guro laban sa estudyante, nahulog sila sa isa't isa at may nabuong pag-iibigan. Nagkita sila sa labas ng paaralan, nagkarelasyon at kalaunan ay nagpakasal ng sibil sa Iloilo City nang may pahintulot at basbas ng magulang ni Bobby. Nang malaman ng paaralan, sinuspindi at tinanggal si Evelyn sa trabaho dahil sa grave misconduct at immorality. Ayon sa kanila, inabuso raw ni Evelyn ang posisyon bilang guro. Naghain si Evelyn ng illegal dismissal case sa labor arbiter sa National Labor Relations Commissions o NLRC at hanggang sa Presidential Executive Assistant na si Jacobo Clave. Lahat ay nagdesisyon laban sa kanya noong una. Pero hindi sumuko si Evelyn at umabot ang kaso sa Korte Suprema. Sa Korte Suprema, walang ebidensyang nagpapakita na ginamit ni Evelyn ang kanyang posisyon para akitin si Bobby o may immoral acts sa loob ng paaralan. May mga witness na nakakita sa kanila sa classroom pero walang proof ng sexual misconduct or abuse of authority. Ang paaralan ay hindi nakapagbigay ng sapat na ebidensya laban kay Evelyn. Ang hatol, noong August 30, 1990, nagdesisyon ang Korte Suprema sa pangunguna ni Justice Regalado at nagpahayag, "The heart has reasons of its own, which reason does not know." Hindi sapat ang pag-ibig at pag-aasawa para ituring na grave misconduct. Walang pruweba na nang abuso si Evelyn kaya illegal ang dismissal niya. Wala ring basihan ang paratang ng immorality dahil walang sapat na ebidensya. Si Evelyn ay nanalo sa kaso at binigyan ng back wages at moral damages. Gayunpaman, dahil sa strained relationship na sa paaralan, hindi na muling bumalik si Evelyn sa Taytong High School. Ang kaso ay naging landmark sa labor law. Hindi pwedeng basta-bastang tanggalin ng isang empleyado dahil sa pag-ibig o pag-aasawa, lalo na kung walang pruweba ng pang-aabuso. Hanggang ngayon, ang desisyon ay ginagamit bilang reference sa teacher-student relationship at illegal dismissal cases. Ang Chua versus Clave case ay hindi lang tungkol sa labor law. Ito ay hamon sa ating lahat. Saan nga ba nagtatapos ang professionalism at saan nagsisimula ang karapatang magmahal? Kapag ang puso ang nagdikta, may puwang pa ba ang batas sa gitna?